Nanindigan ngayon si Pangulong Aquino na hindi kailangang alisin ng PDAP ang ng mga mambabatas. Sa kanyang interview sa Pangulo ng media ng Pambansang Kongreso ng Wika, sinabi pa ng Pangulo na kailangang ayusin ang restriction sa paggamit nito, pati na rin ang pag-monitor sa implementasyon nito. Ayon na rin sa Pangulo, susundin ng ebidensya sa pagsampa ng kaso. Narito ang ulat. Sinabi na rin natin, pati yung mga magandang pinagamitan ng PDAP, for instance, na ako po'y kongresista, ginamit ko yung PDAP ko, ayos yung MacArthur Highway. Ano na po natin national road yan, hindi po dapat sakuraw ng congressional funds, pero wala nag-aasikaso. So lahat na nakinabang nung naisa-ayos natin ang karsada ngayon, lalo na yung parte na binabahaw parating tuwing tagulan, kung nawala na yung baha, dapat ba pinagtisa lang natin lalo para magpatuloy yung paghihirap na dumaan sa parlan, lalo na pagdating ng tagulan dahil nga nasira yung karsada. So, tulad na anong bagay, no? Merong mabuting paggamit, merong maling paggamit. Siguro ang makatwirang gawin ay yung maling paggamit ay talagang patungan ng kaukulang kaparusahan. At yung tama naman paggamit ay dapat natin matulungan. Dahil mas diretso nakakatulong ito sa mga komunidad. Lalo na pagdating natin labas ng National Capital Region. Hindi ko na, kung ako po yung bagong kongresista, gusto ko sanang huwag nang gamitin yung PDAP. Ang nagturo sa atin ay ating mga kapitan na nagsabi, kung hindi mo tayo papalari na magkaroon ng sekretaryo dumalo at ating ating makakulangan dito, hindi tayo malalagay po sa budget. Kailangan po meron tumututok doon sa kakulangan na hindi napupunuan ng national government. At yung kinatawan ng bawat distrito, ang isang mas nakakapag-ugnay at saka yung mga local government units, no, para mas matukoy ng diretsuhan yung pangangailangan ng bawat komunidad. So pag tinanggal natin po yan, parang inaasa na natin na alam ng national government lahat ng pangangailangan at natutugunan all the time. At medyo mahirap yata mangyari yun. So, ayusin yung pag-gamit ito, dagdagan restrictions, lakihan yung parang lawakan yung tinatawag na safeguards at yung monitoring ng mga implementation. So for now, Mr. President, we're sticking with the current setup. Well, yung malaki-laki na ang ginawa para magkaroon ng safeguards at malaki nga na ibawas, no? Sa pagkakataon na gamitin ito, no? Mali. Pero palagay ko pwede pang lalo pagandahin yung proseso para siguradong walang pagkakataon yung mga mapagsamantala ay magsamantala. So the source saying that if we scrap the pork barrel, we can distribute the fund to priority projects, but still through the departments. And at the end of the day, nag-i-implement kadalasan dapat departments. Itong sa NGOs, pagkaintindi ko sa panahon na tayo nanungkulan, ay talagang nabawasan ng malaki ang mga tinatawag na accredited NGOs. Meron namang NGO na maayos, no? At hindi peke, at hindi gumagamit ng mga pangalan ng mga pasado sa bar exam, etc. So, pag sinabi natin ang gano'ng sistema, yung mahirap sigurong gawing dekahon na sagot para sa lahat ng pagkakataon. Ang makatwiran, suriin paano ginamit at tingnan kung mali o tama. Kung tama, ulitin mo, suportahan. Kung mali, ito dapat pagilan natin ito at paniguradong di maulit yan. Thank you. Follow-up po mula kay Salima Refra, Jerry Salima. Hi sir, good morning. Morning. Sir, you mentioned kanina, parusahan natin yung mga mali gumagawa nga po ng Sir, gano'ng katagal po natin inaasahan yung investigasyon? May timeline po ba tayo? And then, ano yung assurance natin na hindi po siya gano'ng kahaba at mapaparusahan talaga yung mga may kasalanan? Well, tanda mo naman ang isa sa mga hinahabol natin reforma sa judicial system. Aminin ko sa inyo. Tagang isang araw may nabasa ko, mabagal raw gumulong ang wheels of justice. Pero tuwain tao sumusunod dahil maski pa paano, nag-umpisa na raw gumulong. Dito, gusto ko ipangako sa inyo, nahuli natin yung unang may warrant of arrest. Tapos sana next week na-convict. Pero hindi ko ganun yung sistema. Sa totoo lang, taon ang aabutin. Pero yung itong kaso na kasampa, pagkaintindi ko non-bailable, nakakulong na dahil nga doon sa illegal detention. Ngayon, ang inatas natin kay Secretary Laila de Lima, yung pinakamatibay na kaso, baka unang 2 o 3, naisampa na sa lalong madaling panahon,
Last week medyo nagkaroon tayo konting karamdaman, no? At hindi kami nakapag-meeting, pero pagkaintindi ko halos ready ng isang pa and at least 2 to 3 cases. Sir, what if po dun sa investigation, may makita tayo na ilang tauhan pa rin natin na nandito po sa administrasyon po ninyo, ano po ang kakaharapin po nila? Sinabi ko naman gusto na kung saan tayo gagawin ng ebidensya, may pasensya na lang. Yung ulitin ko, ang dali kasi magsampa ng kaso. Pero pag malabnaw, yung mas sasampang mo at hindi kayo nagkaroon ng tawag na conviction, no? Ginarantya mo lang yung salarin, meron ng get out of jail free card. No? Dahil hindi mo na pwede sampahan sa parehong kaso pag malabnaw yung unang kaso mo isinampa. So, importante, ang ating patakaran, sigurado tayo na mag-una nga, kung may isasampa tayong kaso, kailangan matibay para siguradong magkaroon ng tamang leksyon para sa lahat, o tamang aral para sa lahat, pero importante rin magkaroon ng katarungan na sa bayan.